Hello guys! Meron lang akong kwento tungkol dito sa crayfish na to. Alam nyo bang sa lahat ng inalagaan kong crayfish, ito yung pinakamatagal nag-molt? Hindi pa siya ganyang kalaki nung matanggalan siya ng 2 claw. Pero sa mga oras na yan, hindi pa rin siya nagmumolt. Ibinukod ko nga siya sa isang plastic container na siya lang talagang mag-isa. Kaya lang nung kakailanganin ko nang gamitin yung plastic container dahil gusto kong maibukod yung isang buried, siya naman yung ililipat ko ng ibang lagayan. Iniisip kong ilalagay ko siya sa rep tub o ilalagay ko siya dun sa aquarium kasama ng mga kasing edad niya. Hanggat maaari kasi ayoko siyang isama dun sa malalaki kasi nga baka mamaya bigla siyang mag-molt, mabuli siya ng mga kasama niya. Kaya naisip ko una, ilagay na lang muna siya sa rep tub kasi sa rep tub maliliit lang yung mga crayfish na nandun. Kaya kung sakaling magmomolt siya, hindi naman siguro siya atakihin itong mga nasa rep tub kasi nga maliliit pa. Pero yun nga, bandang huli, inilipat ko rin siya sa aquarium, ayan, at hindi nagtagal guys. After 1 week, ayan, nagmolt siya oh. May mga crayfish talaga na kapag inilipat mo ng lagayan ay nagmomolt. Ganun din kapag tayo ay nagwa-water change. Kapag mas marami siguro yung nadagdag nating tubig, napapabilis o napapadali yung kanilang pagmumolt. Dito hindi ko pa makita kung female siya o male kasi dikit na dikit pa yung mga kamay niya, tsaka itim na itim. Pero napapaisip na ako na possible na babae ito. Naiisip ko rin naman na yung katawan niya kasi medyo malapad na baka babae. Kaya lang syempre gusto natin ng confirmation. Yung makita natin yung kanyang claw. May kulay pula. Pansin nyo ba guys, nadagdagan yung sukat niya, humaba siya. Ganun talaga pag nagmomolt yung mga crayfish nadadagdagan yung laki nila. Alam nyo ba guys na pagkatapos ng pagbibideo kong ito, sinugod siya ng iba niyang kasamang crayfish. Sayang nga hindi ko na nabidyohan Na-damage yung claw niya kaya hindi natin nakita kung female siya o male. Pero nung makita kong hinahabol siya ng mga male crayfish, ayun na, lumakas na yung pagdududa ko na female nga ito. At pagkatapos ng ilang oras na habulan, ayan na. Kagaya ng nangyayari sa mga female crayfish na pagkatapos ng bembang, nawawala na sila ng malay. Pero at least ngayon alam ko na female tong crayfish natin na to. Walang duda kasi ayan na Iintayin na lang natin yung kanyang pag-iitlog. Ayan guys, mukhang napagod siya, naubos siya yung energy niya. Hindi pa rin siya makatayo. Kung mapapansin niyo yung claw niya guys, damage. Iisang peraso lang yung claw niya, 'di ba? Dapat 2 yung sipit. Pero sa kanya iisa lang. Pero yung isang kamay niya naman, buo naman yung sipit. Isa lang yung na-damage sa kanya. Okay guys, i-check na lang natin to after 1 week kung meron na siyang itlog. At eto na nga guys, na-confirm na natin na female nga tong crayfish na to, kaya naman huhulihin natin siya para ibukod ng lagayan. Kaya lang medyo mahirap siyang hulihin, mailap siya dahil nga sa alam niya na meron siyang itlog na pinoprotektahan sa kanyang belly. Try natin siyang lansihin para mahuli natin. Kunyari yung isang hides ang tatanggalin natin pero yung totoo siya talaga yung inaabangan natin. At makalipas ang ilang sandali na paglalaro ng habulan dito sa crayfish na to ay sa wakas nahuli na rin natin siya. Napaka-active talaga ng karakter ng mga crayfish. Napakahirap talaga nilang hulihin. Lalo na kung marami silang napagtataguan. O ayan na guys, nakita mo, ayan nakapold pa rin yung kanyang buntot dahil nga alam niya na meron siyang itlog. Pero ang nakakalungkot guys, ay wala na talaga siyang itlog. Hindi na fertile yung itlog na pinagbubuntis niya. Sayang nga Nasayangan na naman tayo ngayon ng mga future craylings. Kaya dapat talaga kapag nakikita natin na meron tayong mga buried female, na ibubukod na agad natin ang lagayan. Kasi nga kapag ganun lang kaliit yung lagayan natin, may tendency na ma-stress yung mga buried natin. Dahil nga kasi syempre hindi pa rin sila titigilan ng mga male, hahabul-habulin pa rin sila, ganun. Ayan guys pansinin nyo yung belly niya, nandun pa rin yung mga pinagdaanan ng itlog Mga itlog yan na hindi siya na fertile. At ang masakit pa dito guys, 2 female yung buried na yan pero parehas na nalusaw yung kanilang mga itlog. Parehas hindi na fertile yung mga itlog nila sa belly. Pansinin nyo tong isang crayfish na to.
Ito yung mas naunang nabuntis kesa dun sa nauna kaninang ipinakita ko. Nakita ko na rin talaga yung mga itlog niya, pero hindi ko rin siya naibukod ng lagayan. Pero ganun din yung naging sistema. Parehas talagang nalusaw yung mga itlog nila. Next time, maagapan na natin talaga kapag meron tayong mga buried female. Okay guys, hanggang dito na lang uli ang video natin at yan lang muna ang ma-share ko sa inyo sa ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood.